asawa. So yung sinabi kong yan, nakakagulat din yan sa mga Christian. Kasi ang alam nila, si Jesus Christ walang asawa. Pero kung ibabase natin sa original plan of God, yung original plan ng Diyos, ay dapat talaga masunod ito para yung Lord of the Second Advent pagkaroon din ng pamilya through family. Tapos galing dito, pag-expand na lang yan ng maraming tao na na sinless world na. Kingdom of Heaven na yan, Kingdom of Heaven na tayo dyan pag dumating sila. Tapos, marami ng templo ang God. Di ba masaya kung ganito? Para tayo. Tayo mga Christian na marami pa rin tayong original sin, marami pa rin tayong kasalanan. Anong gagawin natin? Anong gagawin sa atin? Ang gagawin sa atin ay ididikit niya tayo sa Kanya. Yun yung tinatawag na rebirth. Kaya sabi ni Jesus, sabi sa Bible, hindi ka makakapasok sa Kingdom of Heaven pag hindi ka naipanganak ulit. So, kailangan natin maipanganak ulit sa pamamagitan ng tunay na magulang. True parents ang dapat magbigay ng rebirth yung walang kasalanan. Kaya, kung ma-connect tayo dito as Christian, magiging tunay na mga Christian na tayo. Hindi na tayo basta-basta matetem kasi aalisin niya yung connection aalisin niya yung connection natin kay Satanas. Yun ang gagawin ng second coming of Jesus Christ sa atin. Bibigyan niya tayo ng bagong lahi. Gusto niyo yun? Ha? Bagong lahi. Alam mo sa mga maraming Christian churches, nagsasabi sila, this is the blood of Christ, drink this, di ba? Wala na. And this is the bread is the body of Christ, eat it, di ba ganan? Pag magkumunyon, tsaka mag-inom sila ng yung mga ibang Christian, yung mga wine, gano'n. Kasi yun ang symbol ng dugo at katawan ng Kristo. Pag inumin natin yan, symbolically, na malilinisan tayo, gano'n. Kaya yung Lord of the Second Advent, yung pagdating din ng Lord, siya din ay magbibigay ng bagong buhay sa atin sa pamamagitan din ng kanyang katawan at ang kanyang dugo. So, bibigyan niya tayo ng bagong lahi. Yung rebirth, we should be engrafted, sabi niya gano'n. Ano ba yung engrafting? Yung engrafting, yun yung paraan kung paano tayo ma-connect sa Messiah, yung Savior natin. Paano tayo ma-connect sa engrafting? Sino marunong sa dito, sa agriculture? Paano ba mag-grafting? Sinong nag-grafting dito? Dinudugtong. Oo, dinudugtong. Tama, dinudugtong. Sige. Yung katawan ng puno, idudugtong yung yung sanga. Tama. Parang ganon. Oo. Tama yun. Kunwari, ito yung Katawan. Ito yung mapait. Puno. Ito yung false. No? Tapos ito yung true. Ito ang gagawin sa grafting. Kukuha ka ng isang sanga ng tama. Oo. Sanga. Tapos, aalisin mo yung sanga nito o puputulin mo siya totally dito. Dito mo ilagay yung bagong sanga. Ngayon, ang mangyari dito, instead na mapait, yung susunod na bunga na niya, paglaki niya, matamis na rin. Di ba? Pati sa mga bugambilya eh. Kunwari, patayin mo yan. Tapos, dati yung bulaklak niya pink. Pag tinilagyan mo siya dyan ng kulay puti, maging puti na yung... Nag-iiba ang kulay. Oo, gano'n. Katulad ngayon, di ba may mga prutas na mababa pa lang, namumunga na. Andun, no? Grafting yan. Oo, ganyan ang ginagawa. Ganun din ang gagawin sa atin ng Diyos. Okay? So, anong gagawin ng God sa atin? Puputulin niya tayo. Papatayin niya tayo. Hindi naman yung patayin ka ng alisin yung dugo mo para palitan yung hindi. Ganun. Meaning, cut off your relationship with Satan. Kasi ang buhay natin ngayon, nakakapit kay Satanas. Dapat alisin natin yung connection natin kay Satanas. Di patay na tayo. Pag wala na tayong connection, papatay niya tayo from sinfulness. Di ba okay yun? Papatayin tayo pero yung kasamaan natin ang papatayin. Tapos, kukuha siya ng yung kanyang lahi, ididikit niya sa atin para pag sumunod na lahi na natin, mabuti na yung lahi natin. Ang ganda nyo natin, mga ate ko.